Gusto mo bang magkaayos kayo ng partner mo? Ito dapat ang gawin mo. Yeah. Kung nasa situation ka man sa ngayon, na hirap dahil nga iniwan ka ng partner mo, no, lumaya siya, umalis siya, or tinalikuran ka na. Or maybe, kahit sabihin na natin, pinagpalit ka. Oh. So paano nga ba natin siya papabalikin? Paano nga ba kayo magkaayos? Ito kasi mga utol, huwag din tayong maging one-sided, no, kapag tayo ay naiiwan. Dahil kung minsan, ang tinitignan lang natin na may mali is yung mga partner natin. Hindi nyo ba alam na yung mga partner natin ay nagbe-base lang din naman ito sa kung ano yung trato na pinapakita mo sa kanila? Yes? Na kung napapansin ng partner mo na parang hindi mo rin naman nire-respeto ang iyong sarili, ay ganun at ganun din ang ipapakita sa'yo. Na kung nakikita din ng partner mo na parang binabaliwala mo na ang iyong sarili kasi nga wala ka ng panahon, no? Ibang bagay na yung binibigyan mo ng tuon, kaya wala ka ng oras sa pag-aayos para sa iyong sarili, ay yun at yun din, no? Yung makikita ng partner mo sa'yo na wala kang kaayos-ayos. And kapag hindi mo rin minamahal ang iyong sarili, ayun at yun din ang makikita ng partner mo, utol. So ibig sabihin, ang pinupunto ko lang po dito ay kung gusto mong magkaayos kayo ng partner mo, una sa lahat, gawin nyo po yung no contact rule. Pag sinabing no contact, utol, dapat huwag na huwag mo siyang kontakin. Huwag na huwag ka rin magparamdam kahit siya pa yung kumontak sa'yo. Hayaan muna natin na magbigayan kayo ng space na para makita ninyo yung halaga ng bawat isa. Na kung nakikita mo na yung halaga ng partner mo, then hintayin din natin na makikita at saka maalala niya kung ano yung halaga mo at saka kung gaano ka rin kahalaga pagdating sa kanya. Yung halaga kasi, utol, ay hindi po yan instantly na mararamdaman kaagad ng partner mo. Na kung gugustuhin mo is, Kuya Kiko, gusto ko ngayon din, or kinabukasan, makikita kaagad ng partner ko yung halaga ko. No, hindi po ganun kadali. Kundi, sa pamamagitan ng pagtanggal mo ng presensya mo sa kanya, padahan-dahan po ito, utol, na until ma-reach niya na magkakaroon siya ng pagkakamiss sa'yo, nahahanap-hanapin niya yung presensya mo. Kasi hanggat hindi ka niya mamimiss, hanggat hindi siya maglulonging sa presensya mo, ay hindi niya makikita na ito pala yung halaga mo pagdating sa kanya. Yes? So that's why gawin nyo po yung no contact rule. Hanggat maaari, utol, huwag na huwag talaga kayong magparamdam. Intindihin nyo naman yung salitang ito. Tagalog na nga po ito, no? Huwag na huwag kang magparamdam. Wala tayong excuses. Pwede bang silipin ko siya sa social media? Pwede bang mang-e-stalk ako? Pwede bang ilalike ko or iha-heart ko yung mga bawat pinupost na ito? No? Intindihin nyo lang yung sinabi ko, utol. Huwag na huwag ka ngang magparamdam, di ba? So that's why, no contact, wala lahat. Okay? And then ito na ngayon. Kung naalala ninyo yung sinabi ko kanina, na yung mga partner natin ay nagbe-base lang naman ito sa kung ano yung trato na pinapakita natin sa kanila. Dahil yun din ang ipapakita nila na pagtrato sa atin. Okay? Ibig kong sabihin dito, ang pinupunto ko po ay unahing ayusin ang sarili. Pag-aayos na nga ito sa sarili tapos hindi mo pa kaya, I'm pretty sure kayang-kaya mo, utol. Ayusin ang sarili. Simulan sa sarili. Baguhin ang pagtrato mo sa kanya.
baguhin din yung nakasanayan mo na pambabaliwala ng iyong sarili. Sa pagbabaliwala mo sa iyong pangangatawan, sa physical appearance, and sa sarili mo na ring buhay na pinapabayaan mo na nung time na kayo pa. That's why pinabayaan ka rin niya. Yes, yun po utol, no? So, simulan nyo po na mahalin ang sarili. Ipamper mo yung sarili mo, utol. Kasi, kahit sabihin man natin na magkabalikan kayo or magkaayos kayo ng partner mo, yung pag-aayos na ito, utol, ay masisira pa rin kapag hindi mo rin inayos ang iyong sarili. That's why, kailangan talaga ay umpisahan mo yung pag-aayos mo sa iyong sarili para kung sakali na kayo man ay magkaayos, ay maaayos talaga ito dahil sinimulan mo na ayusin ang iyong sarili. Baguhin mo na kung ano man yung nakasanayan niya sa'yo, na karakteristik mo or pagkatao mo, subukan mo, utol, ibahin mo na naman yung estilo mo. Ibahin mo yung pagkatao mo na pinapakita sa kanya. Magbigay ka na this time ng respeto sa iyong sarili. Na kapag ramdam mo na hindi tama yung mga pinaggagawa niya, kailangan mo ring umalma. Kasi kung hinahayaan mo lang, pinapalagpas mo lang, isa na rin po ito sa pambabaliwala or hindi mo nire-respeto ang iyong sarili dahil hinahayaan mo lang na gaguhin ka. Oh. Yes. Nagre-reflect po kasi, utol, kung ano yung trato na nararapat sa'yo based sa kung ano din yung trato na pinapakita mo sa kanya. At kung paano mo rin tinatrato ang sarili mo mismo, utol. Nagsisimula talaga ang lahat-lahat sa sarili natin. Na kung yung partner natin ay ganun kahalaga sa atin, then pues, kailangan mo ring ayusin yung sarili mo. Kailangan mong may gawin ka, utol. Kailangan mo ring mag-effort. Tignan natin kung worth it nga ba pabalikin yung taong ito para sa sarili mong inayos. Para sa buhay mong inayos. Kapag naayos mo na kasi yung sarili mo, utol, maybe, pagdating ng araw ay, kapag nakita mo na yung halaga mo, ay hindi rin pala deserving na mahalin yung taong ito. Na hindi mo rin pala ka-match. So marami pong instances na pwedeng mangyari. Pero mas mainam na ayusin mo yung sarili mo, utol, na simulan mo lahat-lahat sa sarili mo dahil kahit bumalik man siya o hindi, at least may naayos. Tama, pero kung babalik man siya or kung bumalik man, mas magiging maayos yung pagsasama ninyo dahil ikaw mismo sa sarili mo, inayos mo, kaya aayusin niya rin yung pagtrato niya sa iyo. Nakuha? So yun lang po mga utol, kung gusto ninyong magkaayos kayo ng mga partner ninyo, gawin nyo lang po kung ano yung mga sinabi ko dito sa video na ito. So yun lang po, maraming salamat. And sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo, para sa one-on-one coaching. Via phone call po yan, utol. Kaya kung pwede lang, huwag na kayong mahiya. Okay, ako lang naman ito yung makakausap ninyo. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!